say they've been personally affected by climate change in the last 3 years. Ba't nakakamoy barbecue yung lighter? Uy, sorry ah. Grabe kasi yung usap sa nag-ano kong barbecue. Bakit? May problema ba ako? Ate, hindi mo alam. Iniiwasan na ngayon ng fossil fuels. Bakit iniwasan? Ate ko, hindi ka updated. Isa yan sa post ng SDG. Ano yung SDG? Ano yun? SDG, hindi ba yun ang Sustainable Development Goals? Yes! Alam mo kasi, Lem, grabe ng polusyon ngayon. Noon, hanggang tubig, hangin o paligid lang. Pero ngayon, pati energy ay nagiging madumi na rin. Oo nga eh. Isipin mo, ang mahal-mahal na ng bill namin sa kuryente ngayon. Talaga ba? Grabe. Kaya maganda ang Goal 7 dahil plano nitong gumawa ng mga solusyon para sa malinis at affordable na energy. Bago pa dumating ang year 2030. Sa pamamagitan ng goal na ito ay makakatulong rin tayo na mabago ang pinakamalaking banta sa ating mundo, ang climate change. Teka lang, kanina niyo pa pinag-uusapan yan na. Baka gusto niyo kami isali. Oo nga, madumi na energy. Paano nagiging madumi ang energy? Alam niyo ba ang tungkol sa fossil fuels? Ha? Siyempre naman, ang fossil fuel ay isang pagkamahal-mahal na non-renewable energy resource. Ibig sabihin ay hindi na ito na ibabalik o nababago. Oo, fossil fuel ang ginagamit nila para gumana ang kuryente o sasakyan natin. E ano naman kinalaman yan sa maduming energy? Yun nga eh. Nagpapatakbo ng maduming energy ay mga fossil fuels. Ito ang dahilan kung bakit mas dumadami ang greenhouse gas emissions na nagpapalala ng climate change. And according kay NASA, simula noong 18th century ay mas tumaas ng 50% ang carbon dioxide dahil sa mga human activities. Puro kayo paligid mundo? Paano naman tayo? Oo nga, tignan mo, nangangamoy barbecue na ako dito. Huwag kayang sikat. Haggard na yan dahil sa usok ng gift. Tay, sino may sabi hindi? Pero kung iisipin mo, kasalanan din natin. Sino ba nagpapagana ng jeep? Di ba tao? Sino ba nagpaparbecue? Di ba tao? Sino nagdudumi ng mga? Di ba tao? Hindi ba dapat natin isipin ang ating gagawin? Hindi mas makina ba ito? Oo nga, hindi mo marinig. Kasi nasabi, ano bang pwede natin gawin? E di gamitin natin ang Christ-core values. Kung mas mataas ang self-discipline at integridad natin, ay mas magkakaroon tayo ng respeto at paki sa ating paligid. Hindi ba't sasaya tayo pag malinis ang kapaligiran? Idagdag na rin natin yung tinuro ni Sir, ang 90-10 principle. Kumbaga, instead na baliktad, ay gawin natin 10% ang problem about climate change, and then yung 90% naman is yung reaction natin upang isolve ito. Pwede din natin gamitin ang Socrates of Three Sieves at ang Principle of Utilitarianism. Kaya rin natin ayusin at linisin ang mundo para sa mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang bagay. Alam niyo rin ba na sa sobrang init ng Pilipinas ay pwede natin ito gawing opportunity para gumamit ng solar energy instead of yung normal na ginagamit natin? This way, maiiwasan natin ang fossil fuels at maduming energy tapos mas makakamura pa tayo. Galing na kasi sa natural resources yung energy natin. Parang katulad dun sa windmill energy generator sa Ilocos Norte. Teka nga lang, si Ate May gumawa yan nung makita natin kung paano. Go! Explain! Imagine niyo yung mga blade ng air turbine na kasing lakas at bilis ng sa tornado. Kung patuloy itong gagana at gagawa tayo ng energy o kuryente na pwede natin distribute gamit ang mga power grids na naka-organize at connected sa mga bahay, mas mura at mas safe pa to kaysa sa mga gamit natin na fossil fuels. O, diba? Dami natin pwede